Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Sabado, ika-16 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang dalawang LPA na minomonitor natin sa loob ng ating bansa ay nananatiling nakaapekto. Ang LPA na nasa kanlurang bahagi ng bansa ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at bahagyang lumakas. Ito ay nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang LPA na nasa silangang bahagi ng ating bansa ay nananatili pa rin doon. Wala itong tiyak na hugis, ngunit tinatawag natin itong tropical disturbance. Para mas makita ng ating mga kababayan, batay sa aming pagmonitor, ang LPA na ito ay kumikilos pa hilaga. Mapapansin ang senyales nito kung ito ay nasa hilagang Luzon na. Sa ngayon, mahina ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Habang pahilaga ang LPA sa silangang bahagi ng ating bansa, mayroon namang isang LPA na kumikilos pa kanluran na makikita sa may China. Kaya wala itong direktang epekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Ang epekto nito sa kasalukuyan ay ang thunderstorm na nararanasan natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Base rin po sa bagong inilabas ng Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, may bago na mabubuo sa labas at loob ng ating PAR na tugma sa ating minomonitor na LPA. Makikita ito sa latest satellite image at sa bagong inilabas ng Pag-asa, kung saan pareho silang tinutukoy na ating minomonitor sa kasalukuyan. Kaya ang mga pag-ulan na ating mararanasan ay dulot ng dalawang LPA sa silangan at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapansin-pansin din ang paghila nito ng hanging habagat na nagmumula sa kanlurang bahagi ng ating bansa na nagdudulot ng malakas na epekto sa karagatan ng Palawan area, kasama na ang kanluran ng Luzon. Ito ay nagpapataas ng alon sa karagatan at nagdadala ng mga thunderstorm. Kaya maging alerto po tayo sa mga posibleng biglaang buhos ng pag-ulan, pagbaha sa mga mababang lugar, at pagguho ng lupa dahil sa matagal-tagal na ring pag-ulan na dulot ng mga weather system sa ating bansa. Kaya pinapaalalahanan po namin ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Para maging updated po kayo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para sa mga bagong ulat panahon. Naway makatulong ito sa pagiging updated sa lagay ng panahon. Mag-ingat po kayo palagi. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa mga thunderstorm na dala ng LPA sa kanlurang bahagi ng bansa. Ito ay mararanasan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Aurora, Bicol Region, Calabarzon, at Mimaropa. Epekto rin ito ng hanging habagat na kaugnay ng LPA na minomonitor. Samantala, inaasahan ng improved weather sa Hilagang Luzon na bahagyang makararanas ng maaliwalas na panahon sa umaga. Sa hapon at gabi, asahan pa rin ang paglakas ng mga thunderstorm na nagpapaulan. Magdala ng panangga sa biglaang buhos ng ulan o sikat ng araw. Visayas. Dahil sa paghila ng LPA ng hanging habagat, ang mga thunderstorm nito ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan sa Western Visayas at Negros Island Region dulot ng hanging habagat at LPA. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, lalo na sa Central at Eastern Visayas, inaasahan ng improved weather sa umaga ngunit mataas pa rin ang posibilidad ng isolated rain na dulot ng mga thunderstorm na kaugnay ng hanging habagat at LPA sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. Mindanao. Dahil sa bahagyang paglayo ng LPA at walang epekto ang paghila ng hanging habagat, inaasahan ng improved weather ngayong umaga. Bahagya tayong makararanas ng maaliwalas na panahon sa halos buong Mindanao. Ngunit nanatili pa rin ang mga thunderstorm sa bansa na nagdudulot ng mga biglaang buhos ng pag-ulan. Maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan na dulot ng mga thunderstorm. Ang mga kababayan natin sa Hulo ay makararanas din ng magandang panahon. Palawan. Asahan ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil sa epekto ng LPA at hanging habagat. Posible ring bahagyang makaranas ng malakas na hangin. Maging alerto at handa sa mga posibleng flash floods o landslide during heavy rainfall. Lagay ng karagatan. Walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga nais pumalaot dahil sa inaasahan nating magiging maalon pa rin ang seaboard ng Palawan, lalo na sa kanlurang bahagi dahil sa epekto ng hanging habagat na hinihila ng LPA.
Pinapayuhan ng mga mangingisda sa kanlurang bahagi ng bansa na makararanas ng moderate to rough sea condition dahil sa LPA at hanging habagat. Samantala, ang seaboard ng silangang bahagi ng ating bansa ay magiging light to moderate ang lagay ng karagatan kaya malaya pa rin makakapaglayag ang mga mangingisda sa mga nasabing area. Lubos lang po nating pinapaalalahanan na magiging mataas po ang alon sa kanlurang bahagi ng Palawan na lubhang mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Sa ngayon po patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa based sa ating latest satellite animation. Dahil pa rin yan sa localized thunderstorms, usually nagtatagal po ito ng 1 hanggang 3 oras. Dito naman sa Metro Manila, pababa ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao, yung mga kasalukuyang pag-ulan ay dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. Kasi po sa pinakuling tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, yung una po, nasa may silangan po ng Luzon at ine-expect po natin nakikilos ito pahilaga. So maliit lamang yung tsansa na magla-landfall or tatawid ito dito sa kalupaan po ng Luzon. Samantalang ikalawang low pressure area, mabuo dito sa may West Philippine Sea, sa may west po ng Mimaropa. At inaasahang kikilos naman po pa northwest or palayo rin ng ating kalupaan. So wala rin inaasahang direct effect o hindi rin po inaasahang tatawid ng ating kalupaan. Asahan pa rin po ang maulap na kalangitan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, lalawigan ng Aurora, down to Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa and Bicol Region. Asahan yung cloudy skies with some light to moderate with at times heavy rains po. Buong araw, magbaon ng payong kung kinakailangan at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Ang natitirang bahagi naman ng Northern and Central Luzon, aasahan pa rin po yung partly cloudy to cloudy skies in the morning, pero pagsapit ng tanghali, magiging makulimlim na rin ang panahon sa malaking bahagi ng norte at aasahan din yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon muli hanggang gabi. So make sure na meron ding daladalang payong. For Metro Manila, ang temperatura, 25 to 31 degrees Celsius. Mainit naman po sa may Tugigaraw hanggang 34 degrees bago ang mga pag-ulan. Habang sa may Baguio City, malamig pa rin mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa Western Visayas, magpapatuloy pa rin po ang makulimlim na panahon at maulang panahon pagsapit ng late morning hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng southwest monsoon or habagat. Minsan malalakas po at maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya lagi pong tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, kung naging maulan itong nagdaang 2 araw, possible po na mag-improve yung weather conditions, partly cloudy to cloudy skies, at may chance muli ng mga pulu-pulo lamang na mga pag-ulan at mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa at sa Cebu City hanggang 31 degrees pagsapit ng tanghali. At sa malaking bahagi naman po ng Mindanao, mababawasan din po yung malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region na siyang naapektuhan po ng southwest monsoon. Possible by tomorrow, more ng mga localized thunderstorms na lamang ang may experience nila pagsapit po ng hapon hanggang gabi. So hindi lahat ng lugar magkakaroon ng mga pag-ulan. Generally, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan. Madalas ang sikat ng araw pagsapit ng tanghali. Kaya naman ibig sabihin, magiging mainit din po sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius at mas mainit pa sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather outlook sa susunod pa na 3 araw, simula po Sunday hanggang Tuesday, that's early next week po, we're seeing pa rin na mas kakaunti yung mga magiging pag-ulan natin dito sa Luzon. Pagsapit ng linggo, western section na lamang po ang pinakamataas ang tsansa ng ulan dahil pa rin sa paghina ng hanging habagat. So ito Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan, makakaranas pa rin po ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms habang natitirang bahagi ng Luzon pagsapit ng linggo, fair weather conditions na at meron na lamang may kainitan pa rin na panahon, no? Pero meron pa rin mga localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Pagsapit ng Lunes, dyan na po magsisimula yung tinatawag natin na monsoon break o yung hindi pag-iral ng southwest monsoon sa ating bansa. Malaking bahagi ng Luzon, fair weather conditions, madalas magiging maaraw na sa umaga hanggang sa tanghali. Yun nga lang po, posible pa rin ng mas mainit na panahon sa Metro Manila hanggang 34 degrees Celsius at nandyan pa rin ang mga kaulapan sa hapon at mga saglit na ulan sa ilang lugar na lamang. Then
pagsapit po ng Tuesday, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon at fair weather conditions in many areas of Luzon. Pero pagsapit sa may southern portion of Bicol region, itong Albay, Sorsogon, and Masbate, possible na magkaroon dyan ng epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, yung banggaan or convergence ng mga hangin galing po sa may northern and southern hemispheres. Mataas ang chance ng mga pag-ulan, kaya make sure na meron daladalang payong. Pagsapit naman po dito sa Visayas, pagsapit ng linggo, hindi na po nakakaapekto sa Visayas ang southwest monsoon. Maging dito rin po sa araw ng Lunes dahil nga po meron tayong monsoon break. Fair weather conditions, very ideal ang pamamasyal kung lalabas po ng bahay at yung pagsasampay muli ng ating mga damit, wala naman tayong magiging problema except na lamang sa mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi ng eastern and central Visayas ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. Dulot na rin yan nung nabanggit natin kanina na intertropical convergence zone. Make sure na meron dalang payong kung lalabas ng bahay at laging tumutok sa ating mga advisories and even heavy rainfall warnings kung kinakailangan. At sa ating mga kababayan po sa may Mindanao, magpapatuloy din po ang fair weather conditions, madalas magiging maaraw, araw ng linggo at Lunes, at aasahan pa rin yung mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan lalo na sa mga kabundukan, may kainitan pa rin lalo na sa mga mabababang lugar sa mga syudad, at pagsapit muli ng Tuesday, that's August 19, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon din ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ, Caraga Region, Davao Region, portions of Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, down to Basilan and Tawi-Tawi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At meron din po banda ng mga pagbaha at landslides. Ang ating sunset ay 6:80 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:42 ng umaga.